Hi! Ang ganda. Paano yung mga tao na sinasabi na, kaya naman yung ginagawa niya para sa content or kaya yung ginagawa yan para maraming manood sa kanya, parang sinasamantala niya yung kahirapan ng mga tao. I'm sure world, but it could change the world for that person. Ang makakasama namin ngayon ay napakarami ng pinagong buhay dahil sa kanyang patuloy na pagtulong at alam natin at alamin pa natin ang kwento ni Ramil Manalastas kung mas kilala natin lahat bilang si Tekram. Hello, Ram. Hello. Hindi mo. Yun ang tawag? Dito, opo. Dito po masasabi, kaya lahat po ng mga parang masasabing mahina sa mahina, bobo, ganyan. Hanggat nandyan ang Diyos sa tabi mo, ginagawa mo yung side mo, para makuha mo yung pangarap mo, hindi ka niya bibitaw. Di ba yung mahina tsaka yung medyo parang mabagal, hindi makasabay. Ano yun eh, parang yung sinasabi ng ibang tao sa'yo. Tapos magiging totoo lang naman yung pag pinaniwalaan mo. Di ba? Pero nakapagtapos ka. Nga po. Tapos ka ng college sa FEU. Po. Tinuruan po ako nung at dyan po, masasabi ko na yung sinasabi ko yung paggabay ng ate namin. Kaya thank you. Saan ba yung camera? Ang daming Pero camera. ito si Ate. Thank you, Ate Jane, sa tumayong pangalawang ina namin. Ang dami mo ng anak, pero ang dami mo rin mga anak. Hindi po. Yung parang ang dami mong tinutulungan, ang dami mong, yung parang naging ano ka, yung sobrang kang naging mapagbigay. Sobrang blessed po. Sobrang... Minsan nakapaisip ng anak naman ko, minsan po, bawat para gamitin ng ating Diyos sa ganito. Paano ba nagsimula? Yung ganyan? Yung pagtulong mo? Pagtulong. Kasi yun man, Tony, kasi nga po, yung sinundan ko yung ano niya, parang sige, check mga ano ba yung mga ginagawa ni Michael, sabi ko doon. So, napadaan po ako doon sa post office. Meron po akong nataanan doon. Nakuha po yung attention ko ng isang nanay at ng isang anak. Naisip ko, i-vlog po siya. Doon po nag-start yung ano. Tapos, pwede pala yung ganun. Tapos, ano yung pwede yung ganun? kasi marami pong ano doon eh. Yung mga, ano po, yung mga gustong movie ng probinsya. Parang naging, ano siya, naging daan siya para mapauwi po yung mga balik probinsya program para dati, Mayor. Hindi po, ako po mismo. Ikaw ang nag-start ng Balik Probinsya Project? Opo, meron po akong mga ilang pamilya ba dito, dyan yung mga... Madami-dami po. Pabalik mo? Paano mo napabalik? Sarili mong pera mo? Opo, yun po, siyempre yun alam ko yung ano po nila. Una po, gusto nila umuwi. At tinatanong po namin, gusto din po umuwi. Okay, so nagsimula itong lahat nung binisita mo si Yorme, tapos napadaan kang post office, may mga nakita ka na parang mga nanamalimos or mga homeless. Tapos binalag mo, pinausap mo lang. Ang sinabi nila, gusto nilang bumalik ng probinsya. So after nilang sabihin yun, ikaw naman naramdaman mo, bakit hindi ko sila pabalikin? Nagsimula doon. Sarili mong pera yun? Magkano nagastos mo yung pinabalik mo? Yung unang ano po, binigyan ko lang siya ng parang, ano po, hindi na pong pangkabuhayan, pang start lang po. Nabili po kami ng, siguro wala po 10,000. Na, ano yung kumikita ka na sa vlog mo? Kaya mo ginawa? Sarili mong pera talaga? Ba't mo ginawa yun? May ipon naman po kasi ako nagsabi. Parang... Sa business mo? Naramdaman mo lang na gusto mo gawin. So after mong gawin yun, then nabigyan mo siya, tapos pinabalik mo na siya sa probinsya. Nakabalik sila sa probinsya? Ano naramdaman mo nangyari? Masaya lang po. Masaya sa pakaramdam na hindi mo mong lahat kahit pa ilan. Mabigyan mo silang panibagong pag-asa. Tapos tinuloy-tuloy mo. Eh di ba pag ganun yung ginagawa mo, malaki yung magagastos mo. Saan ka kumuha ng mga panggastos mo ng time mo? Yung ano po? Sa pag ba yung ipon mo ng time mo? May ipon naman. Yung gusto yung ipon mo para matulungan? Kasi nung may business po ako, malaki po yung kumikita. Hindi tumutulong ka rin. Pero hindi yung puso, parang kulang. May kulang doon sa puso. Ano yung kulang? Hindi po masaya.
Kasi nga po, So nung may business ka, kahit kumikita ka, hindi ka masaya. pero nung yung nakikita mo yung tao na nabibigyan mo ng pag-asa, yung ganun, na ilalapit mo sila sa ating Diyos kahit pa paano. Parang ang sarap lang sa pakiramdam. Alam mo yun daw yung sinasabi nila ng secret of happiness, when you make others happy. Diba? When you help others, you're also helping yourself. Parang yun yung sinasabi nila. Yun ang nakuha mo siguro. Kasi pag business, kumikita ka lang ng pera, wala masyadong fulfillment. Parang nakapo ka lang. Tapos dumadami lang yung pera mo, Oo. okay lang. Kahit bumili ka ng mga material na bagay, hindi nakakasaya. Pero ngayon, ang sarap lang talaga sa pakiramdam. Yung tingnan yung pagod. Kaya tinuloy-tuloy mo na. Parang naging Samaritan. Paano yung mga tao na sinasabi na, kaya lang naman yung ginagawa niya para sa content or kaya rin ginagawa yan para maraming manood sa kanya. Parang sinasamantala niya yung kahirapan ng mga tao. I'm sure nakakakuha lang ng ganyan. Sinasamantala niya yung kahirapan ng mga tao para may mga manood sa kanya. Sa akin po kasi hindi ko pinapansin yung gano'n. Importante lang po yung ginagawa ko. At higit sa lahat, yung hindi lang pagtulong ang ano ko dito, maibalik natin kahit pa paano, yung magkaroon na sila ng yung tunay na pagmamahal at takot sa ating Diyos. Kasi yung material na bagay, yung mabigyan mo ng bahay, mabigyan mo ng pagkain, madali lang kung mawawala yun. Pero yung tunay na pagtulong, kung paano mo sila ituro, kung paano mo ituro, kung paano natin magkaroon ng pagkilala po sa ating Diyos. Yun po yung... Ano kasi mo?